Welcome to Mount Olis. Grabing lamig talaga. Ang kapal na ng fog. Wala na tayo makita, oh. Grabe, oh. Wow. Eto na yung half tunnel na sinasabi nila. Base pa lang doon sa mga nadaanan ko kanina eh. Ang ganda ng mga view. So what more pa doon mamaya, di ba? Woo! Ang ganda! Hi guys! Magandang umaga po sa inyo at isang mapagpalang araw sa ating lahat. So for today's video guys, pupunta tayo ngayon sa Atok, Benguet, doon sa may Mount Olis. So andito tayo ngayon sa may Bustos sa Bulacan along Plaridel Bypass Road. And time check natin, it's 5:53 ng umaga. So yung magiging biyahe natin guys is nasa 7 hours simula dito, which is 262 kilometers. Kanina nung nandun tayo sa bahay is parang 300 kilometers yan eh. 320, tama. So medyo tinanghali tayo ngayon. Kaya dito na ako nag-start mag-vlog. So priority ko kasi na makalabas ng ng Manila ng bago mag-rush hour. So success naman kasi andito na tayo sa bypass road. So mabilis na to. Mabilis na yung magiging biyahe natin ngayon. So samahan nyo ako guys sa ating panibagong moto adventure. Let's go, let's go. Medyo tinanghali tayo ng alis ngayon. Dapat kasi alas 3 nakaalis na ako dun sa bahay. So nakaalis ako kanina dun is parang alas 4 na. Pero okay na rin kasi nakalabas naman tayo ng Manila nakalabas tayo ng Metro Manila bago mag rush hour. So hindi tayo naipit sa traffic. So dire-diretso tayo ngayon dito sa Plaridel Bypass Road. Tapos parang ang lalabasan natin ito is Gapan Nueva Ecija. Tapos pagdating natin sa may Cabanatuan is kakaliwa na tayo doon Pangasinan. Bago, parang nakita ko doon kanina is bago mag SM Cabanatuan yun eh. Kakaliwa na tayo. Hindi ito yung usual na ruta ko eh, papuntang Baguio. Kasi nung last time, kung natatandaan nyo guys, doon sa last na nagpunta tayo ng Baguio, ang dinaanan natin is Pampanga, Angeles, tapos San Fernando ata yun. Ngayon iba yung ruta na binigay sa atin, which is okay lang naman kasi nung tiningnan ko dun sa mapa, ang ano niya is parang ano siya eh, parang mas maiksi yung daan, babaybayin natin dito. Tapos mas iwas siya sa Kabayanan. Yun nga lang, medyo maraming truck, pero okay lang yan kaysa naman sa
suungin natin yung Kabayaan dun sa kabila, di ba? Mas traffic yun kasi maya-maya lang. Rush hour na. Papasok ng mga estudyante saka yung mga nagtatrabaho. So parang mas makakatipid tayo ng oras dito. So time check natin guys, it's 5:59. So isang minuto na lang bago mag alas 6. Tingnan nyo, unti-unti nang nagliliwanag. Maligayang pagdating. Bali ang mauunang city na dadaanan natin dito sa Nueva Ecija is to, Gapan. Pagkatapos niyan is San Leonardo. Pagkatapos ng San Leonardo ay Cabanatuan, and then kakaliwa na tayo doon. Napakaganda ng panahon ngayon, sana magtuloy-tuloy yan hanggang mamaya sa pag-uwi natin. Kagaya nung naging biyahe natin nung huli sa Dingalan. Ang ganda ng biyahe natin na yun guys, napaka-solid. Kung gusto nyo panoorin, nandito yung link sa taas. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, oh. Tapos kahit ganyan yung sikat ng araw guys, napakalamig ng hangin. Yung bumabangga sa akin na hangin, ang lamig. Kaya kung mapapansin nyo, yung sunuot ko na jacket is dalawa, magkapatong. Tapos meron pa akong long sleeve nya na dry fit sa loob. Napakalamig kasi nung lugar na pupuntahan natin ngayon, sa Mount Oli's. Nakita ko doon sa mga post nila nung nakaraan sa Facebook. Grabe, nagyayelo yung mga vegetables nila. Yung mga cabbage nila nag-frost. Month ata yun ng ano eh, parang first week yun ng January. So hindi na tayo nakisabay dun sa hype na yon kasi sobrang dami ng tao na bumibisita ng mga panahon na yon. So ngayon hindi naman na ganun kalamig, kaya lang hindi ko sure kung ganun pa rin yung flow ng tao. Dahil ngayon is February, so ongoing pa rin yung Managbenga Festival sa Baguio. So for sure karamihan ng mga bisita dyan sa Baguio may chance na dumiretso doon sa Mount Oli's. Solid yung sunrise guys, oh. Grabe. So 222 kilometers na lang daw at 6 hours and 9 minutes na lang yung travel time natin. So time check natin is 7 o'clock in the morning. So kakaliwa na tayo dito. Opya. Ito rin ata yung papuntang Talavera, kung di ako nagkakamali. Tagsigaw na sila. Napasunod na rin tuloy ako. 8 seconds pa yun eh. Okay, let's go, let's go. Woo! Wow. Ganda dito, parang nasa expressway, oh. Woo! Napakaangas naman dito. Hala, expressway naman ata to. Hindi, may tricycle eh. Ano ba nakalagay sa mapa? Wait nga, gilid nga tayo. Central Luzon Link. Ang haba pa niya, oh.
May sniper doon sa kabila oh. Ang sarap dumaan dito. Woo! Solid na solid yung daan. Grabe. Exit 102. Expressway nga siya, pero ano, pinapapasok pa mga motor. Exit na tayo dito. Solid! 3 bars na lang yung natitira sa gas natin. So pag may nadaanan tayo mamaya dyan, pagas na rin tayo bago tayo umakyat ng Cannon Road. La Purisima. Welcome to La Purisima. Wow, ang angas ng tulay nila dito ah. Solid yung pagkakabuild oh. Ang lalaki ng mga bakal. Wala pa tayong almusal. Medyo nagugutom na rin ako. May nadaanan tayo dyan na pwedeng makainan, kain na rin ako. Hi guys, good morning. So nag-stop over muna tayo dito sa may Kuya Po sa Nueva Ecija pa rin. So simula dito parang 4 hours pa. 4 hours and 31 minutes. Tapos 153 kilometers pa. Time check natin 9 o'clock in the morning, 9:11 to be exact. Pilang muna ako kasi sobrang inaantok ako kanina sa daan. Napapapikit na ako. Kape tayo, tapos yung binili kong pandesal kanina doon sa may Bulacan, eto dala-dala ko pa hanggang ngayon. A few moments later. Boss, thank you. So ayun guys, medyo alive na tayo ngayon. Kanina kasi talaga napapapikit na ako. Sobrang antok. Kakain na sana ako doon, kaso walang ano, wala silang ulam na may sabaw. Gusto ko sana yung may sabaw. Nakakapanghina na din kasi ilang oras na tayo tumatakbo. Meron silang sinigang, kaso pagdating ko kanina nakasalang pa. Kaya yun, nagkape na lang ako. Tapos sakto meron yung pandesal na binili ko kanina sa may sa may Bulacan. So ayun, sold na tayo. Bali mamaya na lang ako kakain bago umahon sa may Mount Olis. Baka sa may La Union or dun sa may na lang, Baguio na mismo ako kumain. Depende pagka hindi tayo nagmamadali mamaya. So yung ETA natin ngayon guys is 4 hours and 15 minutes pa. Nasa mahigit 100 pang kilometro yung babagtasin natin bago natin marating yung Mount Olis. Eto may arko. Anong arko to? Siya. Salamat po. Ano yung sa likod? Pangas. Rosales na. Barangay Salvacion. Kung Rosales na to, so ibig sabihin Pangasinan na to. Oo, Pangasinan na nga. I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart.
Update tayo guys. Nandito na tayo ngayon sa may season sa Pangasinan. Ang tatakbuhin pa natin is nasa 94 kilometers. Tapos 3 hours ang ETA natin bago makarating sa Mount Olis. Okay, eto na tayo. Dito tayo sa ibabaw para makita natin yung arko ng Benguet. Benguet. Ayun pinapalalim na nila yung dito, ilog Ayan, La Union na tayo guys. Welcome to La Union. Pagkatapos dyan, ahon na tayo ng Cannon Road. Kunti lang naman yung part ng La Union na madadaanan natin. Sana hindi ganun ka-crowded ngayon sa Mount Olis. Kasi nung last time na nakita ko, ang haba ng pila. Grabe. Yung mga sasakyan na nakapila papunta doon sa may view deck. Ayun Welcome to Benguet Province. Benguet Province. Let's go. 2 hours and 53 minutes na lang. Nice. Napakaganda ng view. Napakaganda talaga ng tanawin dito. Nakakatakot yung mga bato, parang anytime pwedeng bumagsak. Ayun yung waterfalls dito. Kaso konti yung tubig, patuyot na. Let's go. Nasa Twin Peaks na tayo. Kapag sa Baguio, na lang to, mga 1 oras na lang nasa Baguio na tayo. Yung nakapin sa atin yung mismong Mount Olis, kaya 2 hours and 45 minutes yung nakalagay sa mapa natin na ETA. 11:47 na. Malapit ng mag-alas 12. Kain na rin tayo siguro bago bago tayo dumiretso ng Mount Olis. Kain na muna siguro tayo pagdating natin sa Baguio. Libre ba? Meron. Sarap dito. Woo! Nasa Baguio na ako. Hey! Buti na lang talaga nakatulog ako kahit 3 hours. Sobrang excited ko kasi dito sa biyahe na to. Nahirapan ako matulog kagabi. So ayun, late na ako nakatulog. Tapos yung nag-alarm, unang alarm ko parang 2:30 yun Hindi ako nakagising. Wow, nasa Baguio na talaga tayo. Parang baliw Woo. Mamaya na natin problemahin yung pauwi. Kung paano tayo uuwi mamaya. Ang mahalaga, andito na tayo, di ba? Pagka inaantok na tayo mamaya sa daan, di tulog. Wow. Wow. Grabe napaka-amazing ng tanawin na yan. Ito na yung rock shed nila.
6 na tayo. So malapit-lapit na to. Malapit na tayo sa mismong city. Ito yung natatanong natin kanina, oh. Tapos ang malupit niyan, doon tayo dadaan yan mamaya sa ibabaw niyan. Imagine guys yung aahonin natin. Tingnan niya natin mamaya kung maraming tao dun sa may Lion's Head. Wow, konti lang tao ah. Picture kaya tayo? Ay? A few moments later. Ayun, buti na lang konti lang yung tao. Nakapag-picture din tayo dyan. Grabing ahon to. Paano pa mamaya kapag sa Halsema Highway na tayo? Ayun oh, natatanaw lang natin kanina yun. Ngayon, kapantay na natin. Ito yung view deck. Silip tayo saglit. Mabilis lang. Park tayo. Grabe guys, oh. Ayan yung inahon natin kanina, oh. Napakalala na ahon yan. Ayun yung Lion's Head. Tapos umahon tayo pa ganun, dire-diretso hanggang dito, binaybay natin yan. Tapos dito. Grabe, ang taas guys. Gandang pagbasda ng bundok, oh. So, let's go, nagugutom na ako. Tingin na tayo ng makakainan sa Baguio, sa city. Anong oras na ba? 12:47 na. Kaya pala nagugutom na ako. Tingin tayo doon sa ano, yung dati kong kinakainan doon sa may Ligarda kong open. Or kung wala doon, kahit doon na lang sa may Burnham, hanap tayo ng makakainan natin doon. Nabibingi na ako. Hindi ko alam kung dahil sa ano ng helmet or dahil sa mataas na yung altitude natin. Pinapakanan na tayo dyan ni Google ang mapa natin. Pero punta muna tayo ng city, kain muna tayo. Diyan lang naman sa unahan yung kakainan ko. Mabilis lang yan. Ito na yung flyover nila, oh. Pasok tayo sa kaliwa. Kain muna tayo dito guys. Sinanglaw po. Sinanglaw. Sige, isa sinanglaw. Hi guys, so update tayo. Dito na tayo sa Baguio City. Along sa
along Ligarda Road. Tapos sakain muna tayo. Ito yung lunch natin. Bali nag-order ako ng sinanglang, tapos dalawang rice, tapos Mountain Dew para medyo magising-gising naman tayo. So kain muna ako guys, tapos balikan ko kayo mamaya. So, okay. Let's go, let's go. So, na tayo dun sa lunch natin. So, didiretso na tayo ngayon dun sa Mount Olis. 55 kilometers na lang naman. Tapos, 2 oras daw sabi sa mapa. 55 kilometers. Mabilis na to. Makalabas lang tayo ng makalabas lang tayo ng mismong town ng Baguio, mabilis na yung magiging biyahe natin. Dito lang naman sa city proper medyo traffic, pero mamaya maluwag na yan. Sarap mag drive dito sa Baguio, napakalamig, tapos puro pine tree. Ang lamig. Yung jacket ko doble kaya hindi ko masyadong nararamdaman, pero sa sa binti ko, tumatago sa pantalon ko yung lamig. Exit tayo dito. Taas. Grabing ahonan to. Grabe pala daanan dito guys, oh. Ang lalim din ng mga likuan. Pero yung mga overlooking panalo talaga. Saka sementado naman eh. Ganda yung kalsada, kaya lang ang lalim ng mga liko. Wow, grabe, ang ganda. Napakadami ng pine tree. Mas meron silang mga naka-install dito na solar na street lights. Makulimlim. Parang alas 5 na ng hapon dito, pero pa lang, alas 2. Kailangan yung takbo mo dito, kontrolado mo kasi konting pagkakamali mo. Naku, sa bangin na tayo pupulutin yan. Ang mahirap nun, baka hindi na tayo kayang pulutin dahil ang lalim. National Toll Gate. Nasa 30 kilometers na lang guys, tapos mahigit 1 oras na lang yung itatagal ng biyahe natin bago tayo makarating sa Mount Olis. So time check natin, it's 2:43. At kasalukuyan pa rin nating binabeba itong Halsima Highway. Medyo foggy dito, tapos makulimlim, pero doon sa mga part na dinaanan natin kanina, okay naman, maganda yung sikat ng araw. Sana mamaya makachamba tayo ng doon, Sea of Clouds. Mga driver dito ng mga UV Express, bihasang bihasa na sa likuan eh, oh. Parang baliwala na sa kanila. Bini-basic lang nila yung mga kurbada dito eh. Ang ganda, oh. Ganda ng mga pine tree guys. Grabe. Tapos napakalamig talaga, nanunuot sa pantalon ko. Lamig! Kanina pa ako sinasalpok ng mga paru-paro ah. Parang kapantay na natin yung ulap guys, oh. Ang taas. Grabe, ang taas natin.
Grabing kalsada naman yan, parang isaw. Woo! Ang ganda! Wow, ang lamig na talaga, hindi na to biro. Mas lalo pa siguro nung nakaraang buwan, January daw yung pinakamalamig nila dito eh. Daming gulay nun ah. Grabe guys, ang taas na natin. Nalulula ako. Nalulula ako pag nakikita ko yung ano, kabilang bundok. Wow, ganda ng daan. Parang nasa park lang ah. Meron lang ano, mga mangilan-ngilan na part ng kalsada na may mga damage, pero ano naman, tolerable naman. Saka ano yan, ang dami pumupunta dito guys na ano, mga naka 4 wheels. So kapag napunta kayo ng Baguio, sama nyo sa itinerary nyo to. Hindi pa ako nakakarating pero ini-invite ko na kayo. Base pa lang doon sa mga nadaanan ko kanina eh, ang ganda ng mga view. So what more pa doon mamaya, di ba? Grabe, ang taas natin. Overtake tayo dito. Aray ko. Kawawa dito yung mga ano for sure kawawa dito yung mga scooter na ano, may mabibigat na angkas tapos mabigat pa yung dala. Mahihirapan sila umahon dito. Pero sa bagay, depende naman yan sa rider. Kung alam niya nang timplahin yung makina, kabisado niya na yung motor niya, kayang kaya yan. Pero grabe yung ahonan nila dito eh. Sunugan ang clutch na literal. Wow! Kumapal yung fog dito. Grabe, ang lamig. Wala na, di na natin makita yung bundok dun sa kabila. Lamig. Grabe. Mali pala ako, dapat nagdoble ako ng pants. Lamig sa binti, baliwala yung ano, baliwala yung pantalon ko. Tapos partita, ang medyas pa na ginamit ko yung mahaba. Ang lamig pa rin. Grabe yung ulap oh. Ulap ba yan o fog? Sa taas natin di mo na malaman. Tingnan mo naman yung mga pader dito o nilulumot sa sobrang lamig. Grabe. Pati yung mga gilid ng kalsada may mga lumot. Nasa langit na tayo. Wala nang matanaw oh. Grabe oh. Hindi ko na makita yung dulo ng daan. $43 minutes to go. Let's go, let's go. Kaya natin to. Grabe yung lamig talaga. Ang kapal na ng fog. Wala na tayong makita oh. Yung kamay ko namamanhid na. Lamig.
Wala nang signal yung ano ko. Wala nang signal yung globe ko. Buti na lang nag-download ako ng offline map. So yun yung gumagana na ngayon. Grabe oh. Wow. Hindi na magkakitaan. Kilometers. Lapit na to. Grabe. Yung dulo ng kalsada hindi mo na matanaw. Ang hirap nito lalo na kapag kagabi. Kailangan meron ka talagang fog light dito. Minutes. Oh shit, di ko kita. Nasa langit na ba ako? Eto na yung half tunnel na sinasabi nila. Nagmo-moist yung visor ko. Wow. Grabe mga likuyan. Wow, guys, tingnan nyo yan. Isipin nyo kung gaano tayo kataas. Grabe. Yung dating pinapanood ko lang sa video, nakikita ko lang sa picture, lumalabas sa mga reels ko. Eto na. The moment of truth. Opo. Angkol, may agad isang motor. Sige. Sige ha. Thank you po. Wow. Wow, grabe, ang ganda. Puro repolyo ba yan? Cabbage. Uy. Saan po? I don't. Sige, thank you po. Ay. Magkano po? 100. 100. Saan ako pwedeng mag-park yan? Lakarin mo na lang eh. Dito, corner mo na lang. So ayun guys, kakadating lang natin ngayon dito sa Mount Olis. Time check natin, eksaktong alas 4 ng hapon. So, ayun, ilang oras yung nilakbay natin bago makarating dito. Tapos pagkadating dito, nagbayad lang ako doon ng 100 pagpasok. Tapos yun na yun. Dire-diretso na tayo. I-enjoy na natin tong napakagandang view na to. Bali ganito yung makikita nyo dito sa itaas guys. Namamalat-malat pa yung boses ko. Kulang sa tulog tapos sa pagod. Ayun, nagkaroon din ng sunrise sa wakas. Nakakahingal yung pag-akyat Wow. Grabe, ang taas.
You are now standing at Mount Oli summit, 7,900 feet above sea level. Grabe, napakataas nun. Yung mga ulap dun, kapantay lang natin eh. Yung iba mas mataas pa tayo. Welcome to Mount Olis! Guys, unti-unti na tayo dito binabalot ng makapal na fog. And time check natin ngayon is 5:06 in the afternoon. At ganito na yung sitwasyon ngayon dito. Kanina clear pa to, itong nasa likod ko na to. Kita pa dyan yung mga farm, yung mga vegetable saka flower farm. Ang temperature ngayon dito is nasa 9 degrees. Ganun siya kalamig. So imagine nyo yun guys, kung gano'n kalamig, 9 degrees. Para kang naka-aircon sa labas. So, ang ganda ng mga flowers nila dito. Parang similar siya sa ano, chrysanthemum ba yan or Malaysian moms? Hindi ko alam. Ang ganda niya yun. Ang dami. Eto, ano to mga to? Parang mga berry. Ang ganda ng pagka-pink niya. Multicolor siya. May white, may pink, may light na pink. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Tatapusin ko na dito tong video na to. At kung umabot ka sa part na to, maraming salamat sa napaka-solid mong pagsuporta. At kung bago ka lang naman na napadpad sa channel ko, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe. You can also do comment, like, and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang content na gagawin ko. So once again, this is Lone Rider Manila signing off. And see you in my next video. Peace out.